So marami pa pong naging talunan dito po sa mga tagapagtaguyod ng pang-aabuso at lapastangan sa poder at kapangyarihan at paglulustay sa kaban ng bayan. Hindi po nakatulong ang ayuda here, ayuda there nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos at ang kanilang 20 pesos 1 week lang pala ang itinagal ng panlulokong 20 pesos per kilo na bigas. Talunan po ang kanilang mga kandidato. At nakikita natin ang pattern that the Marcos, Romualdez, and Duterte political rivalry ay lalo pang sisidhi at lalawak in the next months and in the remaining years of the Marcos Romualdez administration. Mukhang ito po ang nakikita natin na banggaan at salpukan, at ang panibago po na mangyayari dyan, hindi na po magiging attack dog sa loob ng House of Tambaluslos ni Martin Romualdez at ng mga alipores niya ang CPP, NPA, NDF, urban operatives na mga party list sapagkat sila po ay ibinasura na ng taong bayan. It appears na mukhang hindi makakakuha po ng posisyon ang mga party list ng CPP, NPA, NDF, especially po ang bayad muna party list. Talunan na po ito, at dahil 2 taong magkasunod po na talunan itong bayad muna party list nila, ay magre-reapply po ito ulit. Maybe a year after 2028 sa 2031 pa po ang possibility na magkakaroon sila ng reconsideration na ipipilit pa rin nila ang bayad muna. Ano po ang ipinapakita nito? Mulat na po ang taong bayan at ayaw po nila magpapatuloy na ang mga alipores ng CPP, NPA, NDF, tagapagtaguyod ng army, tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng pamamaslang, pang-aambush, panununog, pangbobomba, pagpatay na ginagawa ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, itong mga party list nila. At ni isang kandidato nila na kulelat lahat, dito sa senatorial candidates nila, wala ring nakalusot. Ito ay magandang indicator, mga kababayan, na unti-unting namumulat at umaangat ang pangpolitikang kamalayan at ang tinatawag na political maturity ng ating mga kababayan. So, klaro maliban po dito sa rejection sa mga rabid o mga talagang masusugid na tagapagtambol ng abuso sa kapangyarihan at paglulustay sa kaban ng bayan ng mga kandidato ni Marcos at Romualdez na itinakwil na at mga kukunwaring party list at ang kanilang mga urban operatives ay tinakwil na rin po, mga kababayan. Ito pa ang isang magandang development na nakita natin dito sa halalang ito. Posible po magkakaroon ng alignment sa Senado. At pwede pong hindi na magkakaroon ng majority itong wala ring nagawang tama na Senate President na rubber stamp lamang ni Marcos at nila Lisa Araneta. Itong si Chis Escudero. There is a possibility na magkakaroon ng challenge on the numbers of support to the current Senate President Chis Escudero. Babantayan po natin yan, ang magaganap, mga kababayan. At ito pa pala, nakalimutan ko, tinalo din po ang hambugera na gobernador ng Cebu na oportunistang politiko na si Gwen Garcia. Nilampaso po siya ng isang baguhan at hindi po kilala na political family, subalit nanindigan at lumaban para sa boses at interes ng mga Sugbuhanon, si Pambari 4. At ngayon pinapapigilan po na desperadong naghuhuramentado po itong si Gwen Garcia para hindi po maiproklama ng COMELEC itong si Governor-elect Pambari 4. Talunan din po itong si Joey Salceda bilang gobernador ng Albay. Tagapagtambol din po ito, tagapagtanggol ng mga kaabusuhan sa poder at pundo nila Martin Romualdez at nila Marcos, ay tumatakbo siya sa pagkagobernador ng Albay. Talunan din po ito si Joey Salceda. Ayan, tuloy-tuloy po itong, at talunan din po itong mga gumagamit ng artista factor. Akala nila pag sikat na artista o celebrity at entertainment personality ay pwede ka nang tumakbo ng senador.
talunan po si Manny Pacquiao, talunan din po si Bong Revilla, talunan din po si Willie Revillame. At ang higit sa lahat po, talunan din itong walang loyalty sa tamang partido at sa mga tumutulong sa kanyang political career para manalo bilang senador, talunan po itong si Francis Tolentino. Buti nga. Itong si Boy anti-China propaganda, pag-usapan din po natin yan kasi mukhang magpapatawag daw siya ng investigation kasi from June 2, magre-resume po muli ang kanilang sesyon hanggang June 30, senador pa po at kongresista sila. Kaya hindi pa po umuwi si Ka Eric. Alam nyo na po ang ibig sabihin yan at pati po si Ma'am Lorraine Badoy. Kasi they can still exercise evil and abuse as evil ang poder na hawak nila sa Kongreso. Mahirap po na tayo po ay dakmain na lang nila basta-basta nang walang karampatang patas na pagsasampa ng kaso sa korte at ako ay illegal na madidetini at mawawalan po tayo ng boses ng pagpapaliwanag at pagsasalita kaya tayo nag-sidestep. So by June 2 to June 30, ipapatawag yata ito nila ang mga sinasabi nilang tagapagtambol ng China propaganda in favor of the Duterte political agenda. At ang nagtatambol nito ngayon, itong si Francis Tolentino. And they can do that from June 10 to June 30. Pero I think their adjournment was declared June 17. So June 2 to June 17, matatapos na po ang kaabusuhan nila. But the entire term of office and the entire official act of 19 Congress will end by June 30. At pagpasok ng July 1, panibagong Congress yan, 20 Congress yan. From July 1, 2025 to June 30, 2028, yan po ang 20 Congress. Ayan. So, mga kababayan, magandang pag-usapan din po natin ito sapagkat mayroong grupo ngayon na naglalantad ng pandaraya ng COMELEC pero may caveat, no? Pag sinabing caveat, warning. Ito po ay pinamumunuan at nakasentro po dyan sa grupong ito ay ang urban operatives ng CPP, NPA, NDF na nakabase sa UP. Ang pangalan ng grupo ay Kontradaya. No? Si Professor Danny Araw po ay konektado sa CPP, NPA, NDF. At maraming sekretariat and staff ng grupong Kontradaya ay mga aktibong kadre operatiba sa urban area ng CPP, NPA, NDF. Bagamat ito ay pinipresenta nila na ang Kontradaya is a broad alliance and network of anti-election fraud. No? Makita nyo po ang pagiging magaling ng CPP, NPA, NDF sa pagsasagawa ng mga pangalan ng grupo nila. Kontradaya. So kung baguhan ka at hindi mo po kilala sino mga ito, akala mo mga advocates and crusaders po sila. Hindi po. Ginagamit nila yan para mag-recruit ng kabataan. Lalo na kung ikaw ay mayroong tinatawag na valid and legitimate sentiments against the non-transparent, very questionable and dubious conduct of elections and results of elections na hindi po na ipapaliwanag ng COMELEC, pwedeng ikaw po ay mainganyo, ma-entice na sumama sa grupong Kontradaya ang pangalan. Ang namumuno po niyan ay si Danilo Araw na isa pong profesor sa UP at ang kanyang mga kasamahan dyan na namumuno ng grupong Kontradaya ang bumuo po niyan, community. Therefore, sila po ay part o bahagi ng urban operations ng CPP, NPA, NDF. At sana po mag-ingat tayo dyan sapagkat maganda at may katuturan ang kanilang mga kinukwestiyon, subalit iba po ang motibo nila. Ayan.